Pinagpatuloy ni Soyon ang pag-atake sa mga tauhan ng Zhongli clan. Napatingin siya sa direksyon ni Qiangwan lalo na't hindi pa ito tuluyang gumagaling. Magkakasunod na tinalo ni Qiangwan ang bawat kalaban na kanyang nakakaharap. Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban ay napansin niya na may lalaki na aatake sa kanyang likuran. Agad niyang nailihis ang kanyang katawan para iwasan ang pag-atake ng lalaki. Ngunit nag-alala siya dahil hindi niya masyadong nakontrol ang balanse ng kanyang katawan. Nagulat si Qiangwan noong may bigla na lang pumigil sa kanyang pagbagsak. Paglingon niya sa kanyang likuran ay doon niya napagtanto na tinulungan siya ni Soyon. Agad na itinulak ni Soyon ang katawan ni Qiangwan para mabilis itong makalapit sa mga papasugod na kalaban. Kinaharap ni Qiangwan ang bawat kalaban na sumusugod sa kanilang harapan. Si Soyon naman ang nakikipaglaban sa mga kalaban na nagmumula sa kanilang likuran. Pinagpatuloy nila ang pakikipaglaban hanggang sa unti-unti nang nababawasan ang bilang ng kanilang mga kalaban. Dumaan ang dalawang ito sa mga mahihirap na pagsasanay kaya higit na mas malakas na sila ngayon kumpara noon. Nakahinga-hinga ang dalawa noong mapabagsak na nila ang lahat ng mga gwardya ng Zhongli clan. Nagsalita ang Chief Administrator at sinabi na napakawalang kwenta raw ng mga isinama niyang tauhan. Ipinasok ni Won Mangwang ang isa nitong kamay sa loob ng kanyang damit para kumuha ng isang punyal. Sinabi nito na mukhang kailangan ng araw na siya na mismo ang makipaglaban. Napansin ng dalawa ang sandata na inilabas ni Won Mangwang, napaisip sila kung paano nga raw sila nito aatakihin gamit ang punyal sa ganoon kalayong distansya. Naghanda agad sina Qiangwan at Soyon noong magsimula ng umatake si Won Mangwang. Nagulat sila dahil hindi nila inasahan na napakabilis daw pala nito. Naiwasan ni Won Mangwang ang pag-atake na isinagawa ng dalawa. Nag-alala sina Soyon at Qiangwan noong mapansin nila na nasa tabihan na nila ang kanilang kalaban. Natuwa si Won Mangwang noong makakita ito ng butas sa depensa ng dalawa. Nagtulong sina Soyon at Qiangwan sa pagharap sa bawat pag-atake ni Won Mangwang. Hindi man sila napupuruhan pero unti-unti na silang nagtatamo ng mga maliliit na pinsala. Magkasabay na dumistansya ang dalawa papalayo sa kanilang kalaban. Naisip ni Qiangwan na ibang-ibang araw ang lebel ng lakas ni Won Mangwang kumpara sa mga una nilang tinalo. Napapaisip siya kung napakalakas ba raw talaga nito para sa kanilang dalawa. Sinabi ni Won Mangwang na mahusay nga raw ang dalawang ito, kaso nga lang daw ay hindi pa sapat ang lakas ng mga ito para tumalo ng isang elder ng kanilang angkan. Nakakamanghaman daw na nagagawa ng mga itong gumalaw na parang iisa ang ginagamit ng mga itong katawan. Pero kahit nga raw ganoon ay isa pa rin daw kahihiyan para sa kanyang angkan kapag tinalo siya ng dalawang ito. Aatake na sana si Won Mangwang nang bigla na lang nagkaroon ng malakas na ingay sa kanyang likuran. Nagulat sina Soyon at Qiangwan noong makita nila ang isang malaking butas sa isang bahagi ng pader. Pagsilip nila sa likuran ni Won Mangwang ay nakita nila ang mga tumilapo na mga dugoang tauhan ng Zhongli clan. Naglakad ang ating bida papalabas sa malaking butas ng pader. Natuwa sina Soyon at Qiangwan noong makita nila na naroon na rin pala ang kanilang young master. Tinanong ni Won Mangwang kung ito na nga ba raw si Byuk Tae-san. Akala nga raw niya ay isa lang itong nag-aagaw buhay na lalaki na mayroong wasak na meridians. Tinanong ni Won Mangwang ang ating bida kung itinago lang ba raw nito ang totoo nitong lakas. Sumagot naman si Tae-san nang bakit niya naman daw ito gagawin. Bakit nga raw basta na lang ang mga itong naniniwala sa mga kumakalat na balita. Bumuntong hininga si Won Mangwang at sinabi na gusto pa naman daw sana niyang buhayin ang ating bida. Napangiti si Tae-san habang iniisip na siya pangaraw talaga ang kinaawaan nito. Sinabi ni Won Mangwang na nagbago na nga raw siya ng orihinal niyang plano. Humugot siya ng 3 pang punyal sa loob ng kanyang suot na damit. Hanggang sa bigla na lang niyang inihagis ang mga hawak niyang punyal sa direksyon ng ating bida. Sa talas ng paningin ni Tae-san ay madali lang nitong naiwasan ang 4 na punyal na ipinang-atake ni Won Mangwang. Nagulat ang Dubi Divine Physician noong lumubog sa pinagtataguan niyang pinto ang 4 na matutulis na punyal. Binanggit ni Tae-san ang sinabi ni Won Mangwang na gusto nga raw sana siya nitong buhayin. Tinanong ng ating bida kung bakit nga raw masyado naman itong pabago-bago ng iniisip. Nagdududa na raw tuloy siya ngayon kung magagawa ba nitong masagot ang kanyang mga katanungan.
Sinabi ni Taesan na bago niya nga raw ito tapusin ay may gagawin daw muna siya na tiyak nitong ikasisiya. Napaisip si Won Mangwang kung paano raw siya nalapitan ng ating bida ng ganoong kabilis. Napahiyaw si Won Mangwang noong gamitin na ng ating bida ang kakaiba nitong kapangyarihan. Natuwa ang Dubi Divine Physician noong masigurado nito na ligtas na siyang makakalabas. Sinabi ni Kyungwon na mabuti nga raw at nakaligtas ang Dubi Divine Physician kahit na napakarami ng kanilang nakalaban. Nagyabang ang Dubi Divine Physician na kinailangan niya nga raw magtago para protektahan ang kanyang sarili. Kapag nasugatan nga raw siya ay hindi na niya ang mga ito magagawang magamot. Tinawag ng Dubi Divine Physician ang kanilang master para sabihin na maaari na nga raw silang umalis para tapusin ang problemang ito. Ituturo niya nga raw kung saan nila kailangang sunod na pumunta. Tinapos lang ni Taesan ang paghigop sa soul energy ni Won Mangwang at sumama na rin agad ito sa Dubi Divine Physician. May mga gwardya na nagtangkang humarang pero mabilis lang ang mga itong tinalo ng ating bida. Namangha na lang sina Soyeon at Kyungwon sa panunood sa kanilang young master, hindi man lang daw ito nahirapan kahit na napakalakas ng mga gwardya ng pinuntahan nilang lugar. Ipinaalam ng Dubi Divine Physician na nasa pinakaitaas daw na palapag ang kanilang pakay. Tinanong ni Soyeon kung sino ba raw ang hinahanap nila doon. Sumagot naman ang Dubi Divine Physician nang naroon nga raw sila para puntahan ang tao na nasa likuran ng lahat ng ito. Nasa loob ng isa sa mga kwarto ng itaas na palapag ang babae na nagmamay-ari sa White Flower Courtesan House. Pumasok na ang grupo ng ating bida sa loob ng kwarto ng babae. Pinagmasdan ng babae ang mga hindi niya imbitadong bisita. Tinanong ni Taesan ang babae kung ito nga ba raw ang nasa likuran ng lahat, huwag nga raw itong magdadahilan na walang kinalaman ang White Flower Courtesan House sa lahat ng mga nangyari. Tumugon naman ang babae nang hindi na nga raw siya magdadahilan dahil pinapahalagahan niya nga raw ang sarili niyang buhay. Nagtanong si Taesan kung bakit daw napakakalmado pa rin ang babae sa ganoong sitwasyon. Sumagot ang babae nang dahil daw sa kumpiyansa siya na mas mapapakinabangan siya ng ating bida kapag binuhay siya nito. Sinabi ni Taesan na kung ganoon nga raw ay tatanungin niya muna ito ng ilang katanungan. Tumugon naman ang babae nang maaari na nga raw magtanong ang ating bida. Tinanong ni Taesan kung sino ba raw talaga ang nasa likuran ng mga nangyayaring insidente. Huwag nga raw nitong isasagot sa kanya na ang Golden Heavenly Alliance, ang gusto niya nga raw malaman ay kung sino talaga ang mismong nag-utos sa lahat ng mga nangyayari. Sumagot ang babae nang maging siya nga raw ay hindi niya rin alam kung ano ang totoo ng mga itong pagkatao. Gumagalaw nga raw ang mga ito ng palihim habang itinatago ang kanilang mga sarili. Ang nalalaman niya lang daw ay nagpapadala ang mga ito ng utos sa pamamagitan ng mga taga-Golden Heavenly Alliance. Ipinaalam ng babae na ang tao raw na nagbibigay sa kanila ng mga kautusan ay si Bong Moak. Nagulat ang Dubi Divine Physician sa pangalan na kanyang narinig. Tinanong niya ang babae kung ang Bong Moak ba raw na tinutukoy nito ay ang tinatawag na Black Lunar Swordman. Tinanong ng ating bida kung sikat ba raw ang personalidad na nabanggit ng babae. Sumagot ang Dubi Divine Physician na isang araw ito sa mga pinakamahuhusay na martial master na nakapatay sa Blood Flame Demonic General, isang araw ito sa 100 pinakamalalakas na martial master. Pero sa pagkakaalam niya nga raw ay matagal na itong patay. Hindi niya man daw ito personal na nakita, pero maraming araw ang nakakita sa mismong pagkamatay nito. Sinabi ni Taesan na patay na raw pala ang tao na binabanggit ng babae. Iginiit naman ng babae na hindi pa nga raw ito patay, nakakasigurado nga raw siya na si Bong Moak ang nagbibigay sa kanila ng utos. Tinanong ni Taesan ang babae kung magagawa ba raw nitong mangako sa kaluluwa nito na nagsasabi ito ng katotohanan. Tumugon naman ang babae nang magagawa niya nga raw ito. Naniwala na ang ating bida sa mga sinasabi ng babae, ibinili niya na simula nga raw ngayon ay ito na ang mamamahala doon. Dapat nga raw nitong ibigay sa kanya ang lahat ng mga mahuhukay nitong impormasyon tungkol sa Golden Heavenly Alliance at sa binanggit nitong si Bong Moak. Sumagot naman ang babae nang marahil nga raw ay wala na rin siyang mahahanap na kahit na anong mahalagang impormasyon, hindi nga raw ang mga ito basta na lang kikilos ng walang pag-iingat. Tinanong ni Taesan kung bakit nga raw ganoon na lang kung umasta ang babae, nabanggit naman daw nito na hindi nito kakampi ang mga nasa kabilang panig. Nagtanong din si Taesan kung talaga nga bang sa Golden Heavenly Alliance ito nagtatrabaho. Tinanong ng babae kung ano raw ang ibig sabihin ng ating bida.
Kinabahan ang babae noong sabihin ni Taesan na hindi ba raw nagmula ito sa Hao faction. Sinabi ng ating bida na nalaman niya nga raw ito sa paraan ng pagkilos ng babae, may katangian nga raw ang mga ito na tanging ang mga ito lang ang nagtataglay. Hindi nga raw magaling umarte ang babae kahit na nagmula ito sa Hao faction. Sinabi ng ating bida na naniniwala nga raw siya na magagampanan ng babae ang kanyang ipinapatrabaho. Nagtanong ang Dubi Divine Physician kung aalis na ba raw sila ng ganoon na lang. Tumugon si Taesan na hayaan na nga raw nilang tumakas ang babae kung gusto man nito, ibig sabihin nga raw noon ay mali ang gagawin nitong desisyon. Binanggit ni Taesan na alam nga raw niya kung saang lokasyon matatagpuan ang Shadow Stride Manual. Nagulat ang babae sa binanggit ng ating bida, ito nga raw ang martial arts ng Hao faction na matagal ng panahon na nawawala. Ang Shadow Stride Manual nga raw ay hindi dapat alam ng mga taong tagalabas, nagtataka siya kung paano nga raw ito nalaman ng ating bida. Matapos ang kanyang narinig ay agad siyang gumawa ng bagong desisyon. Tinawag ng babae na Master Byuk Taesan ang ating bida at sinabi na malugod niya nga raw na tinatanggap ang mga ibibigay nitong utos, sisiguraduhin niya nga raw na hindi niya ito bibiguin. Napadpad ang istorya sa isang tagong lugar na nababalot ng mga makakapal na hamog. Naglalakad ang isang lalaki patungo sa kanyang mga pinuno para maghatid ng balita. Ang lalaking ito ay si Bong Mu-ok na kilala sa bansag na Black Lunar Swordsman. Tinanong ng misteryosong lalaki ang dumating na si Bong Mu-ok kung bakit daw ito naroon. Ipinaalam ni Bong Mu-ok na hindi na nga raw maganda ang sitwasyon ngayon sa bayan ng Wuhan. Ang Zhongli clan nga raw at White Flower Courtesan House na nakikipagtulungan sa Golden Heavenly Alliance ay parehas na tinalo ng isang hindi kilalang grupo sa loob lamang ng iisang gabi. Tinanong ng misteryosong lalaki si Bong Mu-ok kung bakit hindi pa raw nito nalalaman ang mga pagkakakilanlan ng mga miyembro ng umataking grupo. Tumugon naman si Bong Mu-ok nang hindi na nga raw pumapabor sa kanya ang sitwasyon kaya nahihirapan na raw siyang malaman kung sino ang mga ito. Tumawa ang isang maputing bata dahil hindi na nga raw makontrol ng kanyang kuya ang ganoong kasimpleng bagay, paano pa nga raw nito mapapanatili ang posisyon nito bilang tagapagmana? Nagsalita ang isang maskuladong lalaki na hindi raw nila maaaring basta na lang pabayaan ang bayan ng Wuhan, ito nga raw ang lugar na magiging pundasyon ng kanilang mga pinaplano. Sinabi ng misteryosong lalaki na ang plano nga raw nilang ito ay daang taon na ang hinintay bago ito maisakatuparan. Hindi nga raw sila maaaring magkaroon ng kahit na anong klase ng pagkakamali. Kaunting oras na nga lang daw ang hinihintay, at ang mga unknowns nga raw na gaya nila ay magpapakita na rin sa mundo.